Good morning, everyone. I am Nehemiah Cabalong, and today I will be presenting to you our project titled Development of Data Analytics System for Visualization and Exploratory Analysis of Philippine Rice Genetic Resources, or Rice Genlytics. With me in the team are Dr. Jonathan M. Diones, our project leader, Malvin D. Duldulao, Aljon L. Laureano, and Mighty Jemuel C. Soto. So PhilRice po, as the lead agency in rice research development in the Philippines, ay may mandate na mag-collect ng germplasm materials ng rice, i-conserve ito, i-manage, at make sure na magagamit ito for breeding ng mga high-yielding varieties para sa ating mga farmers. So as of 2022 ay meron kaming na-record na around 17,000 rice germplasm materials na nakastore sa aming gene bank. So ang mga materials na to ay kinakarakterize by their morphological, molecular, and genetic profiles. Yung mga profiles na yon ay pinag-aaralan ng ating mga researchers at mga plant breeders sa pamimili ng tamang parentals na gagamitin nila for breeding purposes. Gumagamit sila ng mga spreadsheets, ng mga software and statistical tools upang ma-analyze at makapag-come up ng mga recommendations with regards to these genetic resources. So through data analytics, nakikita natin na pwede itong magamit para mas mapabilis yung process of analysis at makapagbigay ng data-driven decision support para sa ating mga conservators, researchers, breeders, and scientists. The objective of the project is to develop a data analytics system for visual analysis and data exploration of rice genetic resources to assist in rice research for gene discovery, rebreeding, and gene bank curation. So specifically, merong dalawang tools na ida-develop, yung tools that analyzes geographic distribution and tool for diversity visualization. The project operates under this framework. So sa left side, nandiyan yung data warehouse na kung saan dito nakastore lahat ng information sa mga germplasm na na-collect. And the proposed system will filter based on the interest of the researcher or the breeder, and so that they will be able to do geographic distribution mapping and diversity visualization. So ang nakikita natin na application nito ay rice genetic research hypothesis generation and analysis, pre-breeding parental selection, and decision support para sa gene bank curation. And ito ang naging output ng project. We have developed this website na kung saan dalawa yung kanyang main function. Una, yung Oriza Gems, na kung saan pwedeng mag-browse si researcher and plant breeder ng kanyang interest na traits, and lalabas dito, magpo-provide ito ng list ng mga varieties na angkop dun sa kanyang hinahanap at magbibigay ng full information about sa mga varieties na yon. And the next one ay yung Genlytics portal na kung saan dito na siya pwedeng mag-run ng different analysis. So pwede siyang mag-key in ng kanyang mga studies, maglagay ng description, and mag-analyze. So sa pag-a-analyze, una mamimili siya ng traits na kanyang interest. So for example, morphological. And then mamimili siya ng mga parameters na magti-trim down dun sa selection process ng mga accessions na kanyang i-analyze. Pwedeng by region, by province, or by characteristics, morphological characteristics ng mga varieties. And then afterwards, mamimili na siya kung anong type ng analysis ang kanyang gustong i-run. So pwede yung frequency, diversity na in forms of dendrogram, unrooted trees, mga ganyan. Iba't ibang graphs and charts ang kanyang pwedeng i-generate. So ito yung mga example ng kanyang pwedeng magawa. So pwede siyang magkaroon ng mga bar graph for frequency, mga dendrogram, and yung mga color-coded maps. So para saan ba natin nakikita ang gamit ng Rice Genlytics portal? Of course, ang mga target users nito ay mga researchers and plant breeders. And makakatulong ito sa mapabilis ang kanilang mga breeding programs. Mas matulungan sila sa paghahanap ng mga characteristics, mga traits na pwede nilang i-incorporate sa kanilang breeding projects. And makakatulong ito sa knowledge sharing and collaboration with other researchers. So ang overall na pwedeng
magawa nito ay makapag-come up ng isang variety na talagang angkop para kay farmer sa kanyang lugar, mataas umani at resilient sa mga sakit at mga pests. Kapag yung variety na yun ay naka-farmer na, ay pwedeng ma-improve ang kanyang productivity, tataas ang ani, tataas ang kita, na makaka-contribute sa rice security and overall makaka-contribute sa food security. That's it for my presentation ng isang online analytics portal na na-develop to assist researchers, plant breeders, and the PhilRice Gene Bank in implementing data analysis of the rice genetic resources. A set of technologies, tools, and techniques was assembled in building yung application na yon. And we are looking forward na ma-launch siya by September 2023 kapag natapos na lahat ng accuracy and reliability test ng system na ito. Thank you very much for listening and good morning.